syempre, kailangan muna natin mag-warm up at magkaroon ng isang maikling gawain lang naman para pasimulan ng ating lesson for today. Kaya naman, pwede bang pakilabas ang inyong mga gadgets and then pakiscan yung QR code. Pero, magsabi sa akin kung hindi available ang cellphone, kung walang wifi. Pero may wifi tayo dito, may wifi kami hinanda para sa inyo. Pwede kayong connect sa aming wifi. Sige, pwede bang magsabi sa akin kung sino na yung mga nakapagbukas ng mismong website? Yes. Yes. Mag-sign in lang kayo, then mag-redirect kayo for Zoom whiteboard. Siyempre, hindi tayo magpapatinag sa mga nangyayari sa ating loob ng klase. Kaya naman, makikita na lang ninyo sa inyong screen. Ayan, sige. Pwede, tumili na lamang kayo sa ating screen at makikita niyo kung ano ba yung laman nung link na aking ayan. Okay. Kita ba lahat? Or may nahihirapan pa na yan yung sa chat ko. ayan. Sige. Dahil hindi mabuksan, tama ba? Hindi ba mabuksan ng majority ang lahat ng link? Ayan, sige. Pwede bang kumuha na lamang kayo dito sa prepare ko mga sticky notes na siguro ay tag-iisang sticky notes, and then pakilabas na yung mga ballpen at sama-sama natin gagawin itong gawain na ito. Yes po. Sir, ano po exactly yung gagawin sa post-it notes? Kasi po, in-instruct niyo po kami mag-sign in sa Zoom. Yes. Bago ang lahat, ito ang ating panuto. Ayan. So, sabi dito sa ating panuto, tukuyin ang mga inilalarawan ng mga sumusunod na litrato. Kaya naman dito, makikita nyo sa ating Zoom whiteboard ay meron tayong mga pictures na nakalagay. At ngayon, gusto ko na tukuyin ninyo or suriin ninyo yung bawat ito mga nasa ibabang mga pictures sa ibabang bahagi kung ano ba yung inilalarawan ng mga sumusunod na litrato. Okay? So, bali 6 items siya. And pwede kayo magsulat at mamaya ay sama-sama natin na alamin kung ano nga ba yung inilalarawan ng mga sumusunod na litrato. Bibigyan ko lamang kayo ng kayo ng 2 minuto mula ngayon para tapusin or isulat kung ano nga ba yung tinutukoy mula sa mga sumusunod na larawan. So, ito for number 1, ano kaya ito? May mga rescuers, ano kayang ipinapaliwanag or inalalarawan ng mga litratong ito? Elepante, kung nanonood kayo ng news, baka alam niyo ito kung ano ba yung inilarawan ng litratong ito. Kung bakit nga ba nandito si Mali?
Ayan. And pangatlo naman, bakit kaya kayo nandito? Di ba grade 17? Tama ba? Kayo ba yun? Di ba? Ayan, mga high school students na tila ba init-mainit sa panahon. At medyo nakakalungkot na litrato mula sa pang-apat. Mukhang nakalbo na yata yung bundok. Tama ba? Yung bundok. At medyo ilan na lamang yung side na mayroong mga puno. And dito, makikita rin ninyo, may nakaratay na bata sa ospital. At pang-apat ay ang ating mga magsasaka. Pero, makikita natin ay medyo lubog sila sa baka. Kaya ano kaya yung tinutukol? Ano kaya yung pinapatungkulan? Kabuuang pinapatungkulan ng mga sumusunod na litrato na yan. Tandaan ninyo na lahat ng litrato na yan ay magkakaugnay. Kaya sana mamaya sa ating pagprosesong tanong ay matulungan niyo akong alamin kung ano nga ba yung pinapaliwatig o yung nalarawan ng mga sumusunod na larawan. Ayan, so 1 minute left na lamang para inyong isulat ang mga inyong mga napansin or inyong mga observation mula sa nasabing litrato. Okay? Sige. Okay, may nakatapos na ba? Pwede bang pakitaas ang kamay ng mga may naisulat na? Ayan, sige. Ira, pwede bang ikaw yung mauna? Ano dyan yung sa first photo, na-identify mo ba kung ano yung inilalarawan dyan? Sa tingin ko po, sila po yung mga biktima ng bagyo na nag-evacuate. Okay. Maraming salamat sa iyong sagot. Sino pa for number 2? Si Mali. Meron kayo dito nanonood ng TV? Yes, Chris. Yes. Ay, nakita ko na ba siya personally? Oh, sana all. Nakita na si Mali. For number 3, sino pa dito yung nakasagot sa number 3? Yes, Ashley. Global warming? Bakit po kaya nasabi global warming? Oo, matinding init yung nararamdaman ng mga estudyanteng katulad nyo, grade 7. Kasi number 4, kayo na ba? Naka-identify? Sige, ibang kamay naman. Yes! Just. Nakakalbo ko yung kabutan. Tama, maraming salamat, JP. Sino pa for 5th? Meron kaya? Yes. Yes, and? Sige, bigyan ko na kayo ng 2. Sila ay na-dengue. Katulad ni teacher. Si teacher din ay na-dengue. Okay. So, for number 6, ano kaya ito? Bakit kaya lubog sa baha? Meron ba nakakaalam kung sino? Kung ano yung pinapaliwanag ng pang-anim na larawan? Yes, Ashley? Sino pa? Other hands, please. Para ng yes, JP. Maraming po nagpapakita ko siya ng pagbabago na. Ayun, maraming salamat sa iyong sagot. Mula sa mga naging sagot ng inyong kaklase, ngayon gusto ko namang itanong sa inyo. Ano kaya yung pangunahing, kasi parang puro problema yata yung konteksto or pinapaliwatig ng mga sagot ng bawat kaklase ninyo. Kaya naman, gusto ko itanong, ano kaya yung may hinuha yung paksa o tema ng mga sumusunod na larawan? Kasi parang nag-input na sila sa isang konsepto. At iyon ay, may pwede ba makapagsabi sa akin kung ano ba yung pinag-invite ng mga larawan? Yes? Issue po sa Pilipinas. Issue sa Pilipinas? Marahil na tama? Yes. Climate change. Tama. Mga pagbabago sa klima. Ayan. Pwede ko ba itanong dito kung sino yung nahirapan na mag-identify ng mga teachers? Or, pwede ba pakitaas ang kamay at bibilangin ni teacher? Ayan, yes, Nicole, kasi hindi pa kita na nadidinig na sumagot. Pwede ko ba malaman kung bakit ka nahihirapan? Ewan ko kasi nalaman ko niliit. Pero, ganito naman po yung sa akin ko halimbawa ng mga nasa unang larawan. Sa dulo ko parang kailangan ko talaga mag-isip ng malalim. Ano kaya yung pinapasok ko na itong larawan? Ayun, maraming salamat sa iyong sagot. Eh, sige, panghuling tanong na lamang ito. Ano yung natutunan ninyo? Ano yung pinapaliwatig ng mga larawan na ito para sa inyo? Mensahe ng paghamon. Ano kaya yung mensahe ng paghamon na inilarawan ng mga suliranin na ito sa inyo? Bilang mga grade 7 students. Na may mga parang karapatang kaalaman na pala about sa climate change. Yes, please. Mga pagbabago sa day by day yung mga pagbabago. Okay, day by day ay may mga pagbabago sa ating kalikasan. At marahil ay tayo ay parte ng mga problema. Tayo ay parte ng mga
gumagawa or nag-contribute sa mga problema ito. Ayun, maraming salamat at para naman mas palalimin pa ang inyong kaalaman kung bakit nga ba about climate change at bakit kanina ginamit ko yung acronym na pamilya sa ating classroom rules. Kaya naman magkakaroon pa tayo ng pangalawang gawain.